guys, no? At ang ating lulutuin ngayon guys, Wow! ay magluluto tayo ng tahong. So ayan ang tahong guys. Yummy! Sarap yan guys, igigisa natin, no? At lagyan natin ng dahon ng palaya. Dito na nakahiwa na tayo ng mga sahog, ayan, bawang at luya. Ayan, so nga pala guys, lalagyan din natin ng crab. Wow! Crab sa mga Tagalog to. Tapos sa English na lang guys, crabs. Ayan. So ihalo natin yan guys with dahon ng palaya, talbos. No? So lulutuin na natin. So ngayon, magigisa na tayo ng mga luya at bawang, sibuyas. So bubuksan na natin ang ating kalan, no? Ayan, tanggalan natin ng tubig guys. So ayan, dito natin lulutuin guys. So ayan, maglalagay na tayo ng oil guys. Ayan. Kunti lang para hindi tayo masyadong maramihan ng oil, no? Ayan, so ako nga pala guys, ang una kong nilalagay yung luya. Di ba matagal masunog ang luya? Ayan. Ayan, so lagyan natin ng luya. Hindi rin, halo-haloin natin guys. Halo-haloin. Ayan. So masyado kasi manipis yung ano natin, no? Kasirula. So ayan. So, pumutok. Gulat ako doon guys, At ilalagay din natin yung ating bawang na. Ayan. Bawang. Ayan, ganyan lang. So kunti lang ang mantika niya. So ilalagay na rin natin ng sibuyas. Oh. Ayan. So ayan na sibuyas. Ayan na. Ayan. At ilalagay na natin ang tahong. Ayan. Tahong. Ayan, yummy yan guys, yummy. Yummy, tahong. So mamaya, lagyan natin ng ano yan. Halo-haloin natin guys. Kasi na kayo sa ating kaldero, may slide. Palibasa ay medyo manipis lang yung kaldero natin. So masyado siyang magaan, no? Hinaan natin yung apoy. Hindi pa tayo maglagay ng asin. So ayan yung asin nilagay natin guys. So nice. Haloin natin ulit. Alright, so takpan na natin yan guys. So ito na yung dahon ng palay guys. Himayin na natin. Ayan yung lagayan natin. Alright guys, atin ang himayin itong ampalaya. Habang nanonood kayo sa aking video guys, baka hindi pa kayo nakapag-like dyan, kapag comment or share nyo na rin ang aking video guys, no? Ayan. So magkwentuhan muna tayo habang naghihimay tayo ng ampalaya. So, Okay! andito tayo ngayon sa ano guys, sa lugar ng mga Ilocano. So, ang mga Ilocano kasi guys, mahilig sila sa talbos ng palaya, no. Actually, ang misis ko lang nagturo nito sa akin kung paano magluto ng mga ilang recipe ng mga Ilocano, no. So, ako kasi guys, Bisaya kasi ako guys, no. Alam mo naman ng mga Bisaya. So, mga simple lang ang luto ng mga Bisaya, no. Mga bulang lang. Bulang lang ang alam natin. Tapos pag may labas na isda, ay sabawan na lang natin diretso. Lagyan lang natin ng tawag dito mga sahog. So okay na, sabaw na. So dito sa mga Ilocano guys, marami silang style kasi pag magluto, no. So kailangan na may mga rekado. So nga pala guys, no, dito rin sa Ilocano, natutunan ko rin dito kumain ng kalkalunay. Sa amin nung mga bata pa kami guys, ay magbubukid kasi kami guys, no. At nakatira kami sa gitna ng bundok at malalayo ang mga kapitbahay, siguro mga 7 kilometers bago ang aming kapitbahay noon, no. So ganyan kalalayo dahil nasa bundok kami nakatira. Ng mga bata pa kami, sa bundok din kami pinanganak, kaming lahat magkapatid. So ilan kaming lahat magkapatid? Ay kami po ay 12, no? 12 kami magkapatid sa isang nanay at tatay. So kaya kahit paano, kahit nasa bundok kami nakatira, ay masaya naman kami dahil madami kami, no? Dami kami magkakapatid. Masaya lang. Ayan, so ito ngayon nagsiasawa kami, iba't ibang lugar yung gagalingan ng mga napangasawa namin. So hiwalay-hiwalay na kami. Ang ilan ay nasa Maynila nakatira at ang isa naman ay nasa Surigao, no? Nasa Mindanao. Ayan, at yung isa naman ay nasa Bacolod na nakatira, no? Ayan. So ganoon pala talaga pagka may mga asawa na, no, may kanya-kanyang pamilya na. So nagkakahiwalay na. So dati masaya kayo dahil kayo ay magkakasama-sama lang. Ayan. Pero alam nyo, dahil nga sa bundok kami nakatira, masarap din ang buhay sa bundok. Kung sa pag-usapan ay mga maulap, kain.
sa bundok, kahit medyo gipit ka, no, wala kang pera, ay may ulam ka pa din. Siyempre, sa bundok, nandun ang maraming mga gulayin, no? At doon nga sa amin, maraming kalkalunay, pero hindi namin alam yan na kinakain yan, at saka yung tinatawag sa Ilocano na tabungaw. Ay, tabungaw pala sa kanila, upo. Yung taptabukol, no? Gulayin din yan, guys. Taptabukol. Yung taptabukol na yan, ay pinapakain lang namin yan sa baboy noon. Niluluto lang namin yan, no? Niluluto tapos pakain sa baboy. Pero kami, hindi kami nagugulay ng kalkalunay at saka taptabukol. At marami pa dito mga gulay, guys, na hindi ko natikman noon. Pero marami yan sa amin, hindi lang namin alam na yan pala ay magugulay din, no? So, pero yung mga ganito, guys, sa bundok, ay yung mga native na ang palaya, di ba marami yan tumutubo kasi yung lugar kasi namin, guys, bundok yun. At mga malalaking puno ang nandun. Gubat kasi yung, guys. Nasa tuktok kami ng bundok nakatira, ng mga bata pa kami. At nasa gubat yun. Ayan. Nasa gitna kami ng kagubatan nakatira, no? At ang produkto namin doon ay niyog, saging, balinghoy, kamuti, at ubi, at mga mais. Ayan. Wala kaming palay doon, guys. Kasi wala namang ano doon. Walang tawag dito yung tubigan ba? No? May tubig doon pero hindi ka naman pwedeng gumawa ng ano kasi nga malalaki yung mga bato. So, kaya hindi ka makagawa ng ano. Pwede naman magtanim ng palay, di ba yung palay? May palay noon na itinatanim sa walang tubig, no? Yun, pero matatangkad yun, guys, lagpas tao yun na palay. Yun yung tinatanim lang namin noon, yung brown rice, no? Ayan. So, kaya ito. Nandito na tayo dahil may pamilya na tayo. Ayan. So, iba na naman ating nakagawian. Alright, so mahaba na aking video, guys, no? So tapos na tayo naghimay ng dahon ng palaya, guys. So ayan na. Tapos na. Ngayon, huhugasan na natin, guys. So ayan, huhugasan na natin. Wow! So ayan na yung crabs natin, guys. Palaya, crabs. And then, tingnan natin yan, guys. So siya nga pala, guys. Bitchin lang ang ginagamit natin, guys. Hindi ako maglalagay ng mga magic sarap o ano man dyan mga kuwan na yan. Kasi pagka naglalagay kasi kami ng magic sarap sa ulam o kahit pa yung nor ay nagkakaroon ako ng allergy, guys, kati-kati, no? So kaya asin bitchin lang talagang ginagamit namin. So ayan, no? So ayan, naluto na yung taho. Ang crabs hindi pa natin ilagay, so ilagay na natin, guys. So pasensya na, guys, yung mga ganitong luto hindi ko masyadong master to. So, busy lang kasi ang misis ko, guys, nandun naglalaba, kaya tayo nagluto, no? So kung may mali sa aking pagluto ay pwede nyo i-comment dyan, guys, kung paano rin kayo magluto ng mga ganito, guys. So ayan, nakalagay na yung crabs. So tikman natin yung sabaw kung tama ba sa asin. So okay naman siya, guys. Sakto lang yung timpla niya. So pakuluin lang muna natin. Ayan, so maya ilagay na natin yung yung dahon ng palaya at kakain na rin tayo. So ayan, guys. Dahil kakain na nga tayo, so si Risa naghuhugas na ng plato. Ganyan. Ayan, oh, ayan, naghuhugas na siya, guys, ng mga plato. So ayan. Alright, siguro luto na yung ating crabs. So ayan, ilagay na natin itong talbos ng palaya, guys. Ayan na. Ayan na! Ayan. Lagyan na. Alright. So, haluin natin, guys. Haluin. So, ayan na. Nahalo na natin. Takpan na natin, guys. Ayan, tingnan na natin, guys. So, luto na siguro ito, guys. Ayan, ready to eat na. Ready to eat. Tayo. Kain na tayo. So, ayan ang ulam. Ulam, kanin. Mangantan. So ayan, crabs, guys. Ayan, guys, taba. Sarap. Say it okay. So ayan na rin si Risa, guys. Bumabanat na, guys. Palaya, guys. Kain. Tahong.